Naging panata na ng mga debotong Katoliko na makiisa sa mga prosesyon tuwing Biyernes Santo. Dahil sa init at siksikan, hinimatay ang ilan sa mga lumahok. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Madaling araw pa lang ng Biyernes Santo, napuno agad ng mga deboto ang kalyeng ito sa Maynila para sa prosesyon ng itim na Nazareno. Hindi nila alintana ang siksikan, makalapit lang sa puon. Ang iba, bit-bit pa ang kani-kanilang replika ng Nazareno. Si Paul, taon-taon daw na lumalahok sa prosesyon na ito tuwing Biyernes Santo, kasamang mga kaibigan mula Tondo. Hatak-hatak nilang imahe na higit 4 na dekada ng inaalagaan ng kanilang pamilya. Tinutuloy ko lang yung panata ng magulang ko. Simula yung 1979, kasama naman to dito sa Quiapo. Pag tuwing mahal na araw lang, siya lumalabas. Dahil sa init at siksikan, nahimatay pa ang ilan sa mga lumahok, gaya ng lalaking ito na isinakay sa stretcher. Sa tala ng Manila Police District, umabot sa 760,000 ang mga debotong nakiisa sa prosesyon ng itim na Nazareno. Pagsapit naman ng hapon, iprinosesyon ng Santo Entierro. Inaalala nito ang pagkamatay ni Cristo. Kabilang sa mga nanood sa prosesyon, ang mag-asawang ito na isinama pa ang kanilang 7 taong gulang na anak. Yung buhay pa ang mother ko, bata pa din po ako, sinasama niya na ako sa prosesyon. So parang nakagawian na namin. And then gusto ko po niya isama para maranasan din niya at saka habang bata po siya, makilala niya at maging malapit din siya kay mahal na po ang Jesus Nazareno. Halos 2 oras ang itinagal ng prosesyon na inikot ang buong komunidad ng Quiapo. Kumpul-kumpul at grupo-grupo rin ang mga nakiisa sa Stations of the Cross sa Manila Cathedral. Ang magkakaibigang sina Jonard, 1 oras ang ibinyahe gamit ang kanilang bisikleta mula pa Novaliches sa Quezon City. Kada taon, iba't ibang simbahan ng kanilang dinarayo. Masarap din sa feeling yung nagsasacrifice din tayo tulad ngayong mahal na araw. Si Alexon naman na taga Dasmariñas, Cavite, kasama ang kanyang pamilya sa kanilang tradisyon tuwing Semana Santa. Naglalakad po kami doon sa mga churches na hinahati-hati po namin yung mga Station of the Cross po. Hanggang sa mabuo po namin sila doon po sa last station, which is yung San Agustin Church po. Pagsapit naman ng tanghali kahapon ng simula ng 7 Palabras o 7 Lost Words sa Manila Cathedral. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe.